sa dulong bahagi ng baryo, San Isidro, kung saan ang mga palayan ay tila walang katapusang dagat ng luntiang alon at ang hangin ay may dalang amoy ng lupa at pawis. Naninirahan ang isang binatilyong nagngangalang Elias. 16 na taong gulang pa lamang siya, ngunit ang bigat ng kanyang mga mata ay tila sa isang lalaking nakaranas na ng mahabang taglamig ng buhay. Ulila si Elias. 3 taon na ang nakalipas mula ng bawian ng buhay ang kanyang ama dahil sa karamdaman. At makalipas ang 1 taon, ay sinundan ito ng kanyang ina matapos dapuan ng lagnat na hindi naagapan. Sa murang edad, natutunan ni Elias ang magbuhat ng mga sako ng palay, maglinis ng mga kanal, at magtiis ng gutom nang hindi umaangal. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi naging magaan ang pagtingin sa kanya ng mga tao sa baryo. "Ulila ka na nga, wala ka pang lupa," minsang wika ni Mang Doro, ang may-ari ng malaking bukirin, habang pinagmamasdan si Elias na nagpapahinga sandali sa lilim ng punong mangga. "Kung hindi dahil sa awa ng mga tao rito, matagal ka nang nagutom." Hindi sumagot si Elias. Sanay na siyang lunukin ang ganitong salita. Alam niyang ang pag-angal ay walang maidudulot, kundi mas mabigat na parusa. Sa tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, gumigising na siya upang mag-igib ng tubig at maghakot ng kahoy para sa mga kapitbahay, kapalit ng ilang pirasong tinapay o kaunting bigas. Ngunit kahit gaano siya kasipag, may mga pagkakataong tila kulang pa rin iyon sa paningin ng marami. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay nababalutan ng kahel at lila, tinawag siya ng grupo ng kabataang madalas mangutya sa kanya. "Elias!" sigaw ni Bruno, ang anak ng barangay kapitan. "Halika rito! May ipapagawa kami sa iyo!" Lumapit si Elias nang may pag-iingat. Alam niyang walang mabuting idudulot ang kanilang pagtawag. "Dalhin mo ang mga bayong na ito sa ilog at hugasan mo," utos ni Bruno, habang itinutulak ang 3 mabibigat na bayong sa harap niya. "At siguraduhin mong malinis. Kung hindi, hindi ka na makakatanggap ng kahit isang butil ng bigas sa amin." Tahimik na tinanggap ni Elias ang mga bayong. Mabigat ang mga ito, at ang landas patungong ilog ay maputik dahil sa katatapos na ulan. Habang naglalakad siya, naririnig pa niya ang halakhakan ng mga kabataan sa kanyang likuran. Sa gilid ng ilog, inilapag niya ang mga bayong at nagsimulang maghugas. Ang malamig na tubig ay tumatama sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Sa bawat kuskos, tila kasama niyang hinuhugasan ang pait at lungkot sa kanyang dibdib. "Hanggang kailan kaya ganito ang buhay ko?" bulong niya sa sarili. Hindi niya namalayang lumalim ang gabi habang patuloy siyang nagtatrabaho. Nang matapos siya bitbit ang malilinis na bayong, napansin niyang tila may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga kuliglig ay tila sabay-sabay na tumigil sa pag-awit. Isang mahinang kaluskos ang kanyang narinig mula sa kumpol ng kawayan sa di kalayuan. Napahinto siya. "May tao ba riyan?" maingat niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit ang kaluskos ay muling narinig mas malinaw na ngayon, kasabay ng mahinang paghampas ng mga dahon sa isa't isa. Sa gitna ng dilim, may aninong gumalaw. Unti-unting lumabas mula sa kawayan ang isang anyong hindi pangkaraniwan.
Sa unay inakala ni Elias na isa lamang itong malaking ahas, sapagkat ang ibabang bahagi nito ay tila mahaba at gumagapang sa lupa. Ngunit nang umangat ito, nasilayan niya ang mukha ng isang lalaking may matang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang balat nito ay maputla at sa paligid ng leeg ay may tila gintong kwintas na kumikinang. Napaurong si Elias. Nanlalamig ang mga kamay. "Huwag kang matakot!" Wika ng nilalang sa malalim ngunit mahinahong tinig. "Matagal na kitang pinagmamasdan." "Sisino ka?" Halos pabulong na tanong ni Elias. "Ako ang tinatawag nilang Taong Ahas," tugon nito. Tagapagbantay ng lihim na yaman ng lupang ito. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Maraming kwento sa baryo tungkol sa mga nilalang sa ilalim ng lupa, mga engkanto, mga anino sa kakahuyan, at mga ahas na nagtataglay ng kayamanan. Ngunit kailanman ay hindi niya inakalang makakaharap niya ang isa. "Bakit? Bakit ako?" tanong niya, bagaman nanginginig ang tinig. Dahil sa kabila ng lahat ng pang-aapi, hindi ka kailanman naghangad ng masama sa kapwa. Sagot ng Taong Ahas. Ang puso mong puno ng pagtitiis ay bihirang matagpuan. Hindi agad nakasagot si Elias. Sa kanyang isip, ito ba'y panaginip lamang dulot ng pagod at gutom? "Alam kong pinagmamalupitan ka ng karamihan," patuloy ng nilalang. "Ngunit ang bawat luha at pawis na tumulo mula sa iyo ay may katumbas sa ilalim ng lupa." Isang mahinang pagyanig ang naramdaman ni Elias sa kanyang paanan. Mula sa lupa, tila may bahagyang liwanag na sumisingaw. "Sumama ka sa akin," aya ng Taong Ahas. "Ngunit tandaan mo, ang bawat biyaya ay may kaakibat na pagsubok." Saglit na nag-alinlangan si Elias. Ngunit sa alaala ng mga pangungutya, gutom at lamig ng gabi, tila may bahagi sa kanyang pusong handang sumugal. Kung ito man ay panaginip, bulong niya sa sarili, "Handa akong harapin." Ibinaba ng Taong Ahas ang kanyang kalahating katawang tila serpiente at unti-unting gumapang patungo sa kumpol ng kawayan. Doon, sa ilalim ng makakapal na ugat, bumukas ang lupa na parang pintuang naghihintay. Isang hagdang bato ang lumitaw, pababa sa kailaliman. Huminga ng malalim si Elias at sumunod. Habang bumababa siya sa malamig na hagdan, ang dilim ay napalitan ng maningning na liwanag na nagmumula sa mga batong kumikislap sa pader. Ang hangin ay malamig ngunit may dalang kakaibang bango, tila samyo ng ginto at lumang lihim. "Malapit na!" wika ng Taong Ahas. Sa huling baitang, bumungad kay Elias ang isang malawak na silid sa ilalim ng lupa. Ang sahig ay nababalutan ng mga gintong barya. Ang mga pader ay may nakapaskil na mga hiyas na kumikislap sa iba't ibang kulay. Sa gitna ng silid ay may malaking kahongyari sa kahoy na may ukit ng mga ahas na magkakaugnay. Napatitig si Elias, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. "Ito ang yaman na binabantayan ko sa loob ng maraming siglo," wika ng Taong Ahas. "At ikaw ang pinili kong pagtaguan nito. Ngunit, hindi ko ito pag-aari," mahinang sagot ni Elias. "Hindi pa," tugon ng nilalang. "Ngunit maaaring mapasa iyo kung mapapatunayan mong hindi ka magbabago."
Tila mas lalong bumigat ang hangin sa paligid. Sa sandaling iyon, alam ni Elias na ang kanyang buhay ay nasa hangganan ng isang bagong yugto. Isang daang maaaring magdala sa kanya sa kayamanan o sa kapahamakan. At sa ilalim ng lupa, sa gitna ng kumikislap na hiyas at mga lihim ng nakaraan, nagsimula ang unang hakbang ng binatilyong ulila patungo sa kapalarang hindi niya kailanman inakala. Nanatiling nakatayo si Elias sa gitna ng silid na kumikislap sa liwanag ng mga hiyas. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang pag-aalinlangan. Sa buong buhay niya, ni hindi niya nahawakan ang isang gintong barya. Ngayon ay nakatayo siya sa ibabaw ng tila walang katapusang kayamanan. Ang taong ahas ay gumapang paikot sa kahong nasa gitna. Sa bawat galaw nito, maririnig ang banayad na kaluskos ng kaliskis laban sa batong sahig. Hindi lahat ng yaman ay biyaya, wika ng nilalang. May mga pusong nalunod sa kasakiman at tuluyang nawala ang sarili. Ikaw, Elias, handa ka bang subukin ang iyong pagkatao? Tumingin si Elias sa kanyang mga kamay. Magaspang, sugatan, at bakas ang hirap. Kung ang yaman na ito ay makakatulong hindi lang sa akin kundi sa mga tulad kong naghihirap, handa akong subukan. Ngumiti ang taong ahas. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi mabasa kung tuwa ba o babala. Ang unang tuntunin, sabi nito, ang yaman ay hindi dapat gamitin upang maghiganti. Napayuko si Elias. Sa kanyang alaala ay sariwa pa ang mga pagtawa ni Bruno at ng iba pang kabataan. Ang malamig na mga salita ni Mang Doro at ang gutom na halos kumitil sa kanyang lakas. May bahagi sa kanya na nais ipakita sa kanila ang araw ng kanilang pagsisisi. Ngunit mas malakas ang tinig ng kanyang ina sa kanyang kunita. Anak, huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Ang mabuting puso, ang tunay na kayamanan. Hindi ako maghihiganti, mariin niyang tugon. Ayokong maging katulad nila. Ang ikalawang tuntunin, patuloy ng nilalang. Ang yaman ay hindi dapat ipagsigawan. Ang lihim na ito ay mananatili sa pagitan nating dalawa. Kapag ito'y nabunyag dahil sa iyong kayabangan, mawawala ang lahat. Tumango si Elias. Ang ikatlong tuntunin, dagdag pa ng taong ahas habang umiikot sa kahon, ay ang pinakamabigat. Sa bawat gintong gagamitin mo, may kapalit na pagsubok. Hindi ito laging makikita agad, ngunit darating ito sa tamang panahon. Anong klaseng pagsubok? Tanong ni Elias. Mga taong magtatangka sa iyong buhay, mga kaibigang magpapanggap, mga pangyayaring maglalantad ng iyong tunay na kulay. Natahimik ang binatilyo. Ngunit sa kabila ng mga babalang iyon, dama niya ang kakaibang kapanatagan sa presensya ng nilalang. Hindi ito tulad ng mga taong humusga sa kanya. Hindi ito tumingin sa kanyang kahinaan, kundi sa kanyang kakayahan. Lumapit ang taong ahas sa kahon at hinaplos ito gamit ang dulo ng buntot. Bumukas ang takip ng walang ingay. Sa loob ay may maliliit na supot na yari sa lumang tela. Bawat isa'y may tali na kulay pilak. Hindi mo kailangang kunin ang lahat, sabi nito. Kunin mo lamang ang sapat. Maingat na lumapit si Elias. Hinawakan niya ang isang supot at naramdaman ang bigat nito. Hindi lamang bigat ng ginto, kundi bigat ng desisyon. Ilang sandali siyang nag-isip.
Pagkatapos, isa lamang ang kanyang kinuha. Isa lang? Tanong ng taong ahas. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sobra. Sagot niya. Mas mabuting magsimula sa kaunti. Sa unang pagkakataon, malinaw ang pagngiti ng nilalang. Marunong kang magpigil. Mabuting tanda iyan. Isinara ng taong ahas ang kahon at ang liwanag sa paligid ay tila bahagyang humupa. Panahon nang bumalik ka sa ibabaw, wika nito. Ngunit tandaan mo, ang daan pababa rito ay magbubukas lamang kapag ikaw ay tinatawag ko o kapag ang iyong puso ay hindi nababahiran ng kasakiman. Magkikita pa ba tayo? Tanong ni Elias. Sa bawat pagsubok, naroroon ako, sagot ng nilalang. Ngunit hindi ako laging magpapakita. Muling bumukas ang daan, patungo sa hagdang bato. Habang paakyat si Elias, dama niya ang paghalo ng takot at pag-asa sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa ibabaw, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin sa ilog. Ang buwan ay mataas na sa kalangitan, tila saksi sa lihim na naganap. Nilingon niya ang kumpol ng kawayan, ngunit wala na roon ang anumang bakas ng pagbubukas ng lupa. Parang panaginip lamang ang lahat. Hinawakan niya ang supot sa loob ng kanyang damit. Totoo ang bigat nito. Mabilis siyang naglakad pa uwi sa maliit na kubong tinitirhan niya. Sa loob, maingat niyang inilatag ang supot sa ibabaw ng lumang mesa. Nang buksan niya ito, kumislap ang mga gintong barya sa ilaw ng maliit na lampara. Napaupo siya. Simula na ba ito ng pagbabago? Bulong niya. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng pag-asa, may aninong tila sumilip sa bintana ng kanyang kubo. Isang pares ng matang nagmamasid sa dilim. Hindi alam ni Elias na ang kanyang pag-uwi ng gabing iyon ay hindi lamang simula ng pag-angat, kundi simula rin ng inggit at panganib na unti-unting lalapit sa kanya. Sa baryong San Isidro, walang lihim ang nananatiling nakabaon ng matagal. At sa puso ng isang binatilyong minsang inalipusta, ang unang hakbang patungo sa kayamanan ay nagbukas ng pintuan, hindi lamang sa ginto, kundi sa kapalarang susubok sa kanyang katatagan. Maagang nagising si Elias kinabukasan. Dala ang bigat ng lihim na itinago sa ilalim ng kanyang kubo. Ilang ulit niyang hinawakan ang supot ng ginto sa ilalim ng kanyang higaan. Tila sinisiguro kung ito ba'y tunay at hindi bunga ng panaginip. Ngunit ang kinang ng mga barya ay malinaw at malamig sa kanyang palad. Hindi siya agad nagpasya kung paano gagamitin ang yaman. Ang una niyang ginawa ay ang magtungo sa palengke ng Karatig Bayan, isang lugar na hindi niya madalas puntahan sapagkat wala siyang sapat na pera noon upang makabili. Bit-bit ang 2 gintong barya na kanyang inilagay sa bulsa. Tahimik siyang naglakad sa maalikabok na daan. Ang bawat hakbang ay may halong kaba. Paano kung mapansin ng iba? Paano kung may magtanong kung saan niya ito nakuha? Sa palengke, lumapit siya sa isang matandang negosyante na kilala sa pagbili at pagpapalit ng lumang alahas at barya. Magandang umaga po, magalang na bati ni Elias. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Maingat na inilabas ni Elias ang isang gintong barya at inilapag sa mesa. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Saan mo ito nakuha? Agad na tanong nito. Pamana po, sagot ni Elias. Pinipiling maging maingat sa salita. Galing sa aking ama. Tahimik na sinuri ng matanda ang barya.
Pagkaraan ng ilang sandali, tumango ito. Tunay ang ginto, malinis ang pagkakayari. Bibigyan kita ng katumbas na halaga. Hindi tumawad si Elias. Tinanggap niya ang salapi kapalit ng isang barya lamang. Sa kanyang isip, sapat na iyon upang makapagsimula. Ang una niyang binili ay bigas, ilang pirasong tuyo at gulay. Pagkatapos, bumili siya ng bagong kamiseta at kaunting gamot para sa matandang si Aling Sela, ang nag-iisang kapitbahay na minsang nagbigay sa kanya ng lugaw noong siya'y nagkasakit. Pagbalik niya sa baryo, dala ang mga pinamili, hindi nakaligtas sa mga mata ng mga tao ang kanyang pagbabago. Elias, pagtatakang tanong ni Mang Doro nang makita siyang may dalang sako ng bigas. Saan ka kumuha ng pera? May naipon po, maikling sagot niya. Hindi kumbinsido ang matanda, ngunit wala itong napatunayan. Sa hapong iyon, tahimik na inihatid ni Elias ang gamot at kaunting pagkain kay Aling Sela. Napaluha ang matanda sa kanyang kabutihan. Anak, wika nito, bihira ang pusong tulad ng sayo, pagpalain ka nawa. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan siya ni Bruno at ng kanyang mga kaibigan. Imposible, bulong ni Bruno. Kahapon lang, wala siyang makain. Ngayon parang mayaman na. Baka may ninakaw, sabi ng isa. Ang hinala ay mabilis na kumalat sa baryo. Sa gabing iyon, habang kumakain si Elias sa loob ng kanyang kubo, may malalakas na katok na umaling-aungaw sa pinto. Binuksan niya ito at bumungad ang barangay kapitan kasama si Bruno at dalawang lalaki. Elias, matigas na wika ng kapitan. May balitang may malaking halagang nawala sa palengke kanina. May nagsabing nakita kang nagpalit ng ginto. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Dumating na ang unang pagsubok. Hindi po ako nagnakaw, mahinahon niyang sagot. May sarili po akong pinanggalingan ng pera. Saan? Mariing tanong ni Bruno. Hindi maaaring sabihin ni Elias ang katotohanan. Ang lihim ay kailangang manatili. Pamana po ng aking ama, ulit niya. Nagtinginan ang mga lalaki. Kung gayon, sabi ng kapitan, papasukin mo kami. Kailangan naming tiyakin na wala kang itinatagong ninakaw. Sandaling nag-alinlangan si Elias. Ngunit alam niyang ang pagtanggi ay magpapalala lamang ng hinala. Pinapasok niya ang mga ito. Sinuri nila ang kubo, ang lumang mesa, ang sulok na may mga kahoy, at ang ilalim ng higaan. Sa sandaling iyon, dama ni Elias ang bigat ng takot. Ang natitirang ginto ay nakatago sa ilalim ng sahig na kawayan, sa isang puwang na siya mismo ang gumawa ilang taon na ang nakalipas. Lumuhod si Bruno at tinapakan ang sahig malapit sa higaan. Parang may kakaiba rito, sabi nito. Humigpit ang paghinga ni Elias. Ngunit bago pa makagawa ng anumang hakbang si Bruno, nagsimulang umugong ang hangin sa labas. Isang malakas na pag-ihip ang tila nagmula sa kawayan sa likod ng kubo. Biglang namatay ang ilaw ng lampara. Ano iyon? Bulong ng isa sa mga lalaki. Isang mahinang pagsitsit ang narinig, tila tunog ng ahas sa dilim. Nagkatinginan ang mga lalaki, bakas ang takot sa kanilang mga muka. Umalis na tayo, sabi ng isa. May masamang espiritu rito. Agad na lumabas ang mga ito, halos magkandadapa sa pagmamadali. Naiwang mag-isa si Elias sa madilim na kubo. Ilang sandali pa, muling umilaw ang lampara. Tila walang nangyari. Sa labas, huminto ang hangin.
Sa kanyang likuran, sa aninong likha ng ilaw, may bahagyang paggalaw, parang anyo ng isang nilalang na may mahabang hugis. Nakamasid, ngunit hindi nagpapakita. Napaupo si Elias. Hinahabol ang hininga. "Salamat," bulong niya sa katahimikan. Ngunit alam niyang ito'y simula pa lamang. Ang kayamanang hawak niya ay hindi lamang nagdala ng pag-asa. Nagbukas din ito ng pintuan sa inggit, hinala at panganib. At sa baryong hindi marunong maglihim, ang binatilyong minsang minamaliit ay unti-unting nagiging sentro ng mga matang puno ng pagdududa. Sa gabing iyon, sa pagitan ng liwanag at dilim, nagsimula ang tunay na pagsubok ng kanyang puso. Hindi agad nakatulog si Elias ng gabing iyon. Ang ugong ng hangin at ang mahiwagang pagsitsit na nagtaboy sa mga dumating sa kanyang kubo ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Alam niyang hindi iyon pangkaraniwan. Alam din niyang hindi siya nag-iisa sa laban na kanyang pinasok. Ngunit ang umaga ay dumating na tila walang nangyari. Sa baryo, ang mga tsismis ay mas mabilis pa sa apoy na kumakalat sa tuyong damo. Bago pa man sumikat ang araw, may bulong-bulungan na sa tindahan ni Aling Marta. Nagkaroon daw ng ginto ang ulilang si Elias. Baka nakapulot ng kayamanan o baka may kasabwat. Ang mga mata na dati may halong paghamak ay ngayon may bahid ng pag-usisa at inggit. Habang naglalakad si Elias patungo sa balon upang umigib ng tubig, ramdam niya ang mga tingin ng mga tao. Hindi na ito tulad ng dati na puro pagmamaliit. Ngayon ay may halong pagdududa at pagnanais na malaman ang kanyang lihim. Sa di kalayuan, nakatayo si Bruno kasama ang dalawa nitong kaibigan. "Hindi ako naniniwala sa kwento niyang pamana," bulong ni Bruno. "Wala namang naiwan ang mga magulang niya." "Ano ang gagawin mo?" tanong ng isa. Ngumisi si Bruno. "May paraan para mapalabas ang katotohanan." Hindi narinig ni Elias ang usapan. Ngunit dama niya ang mabigat na hangin ng paparating na panganib. Sa hapon ding iyon, nilapitan siya ni Mang Doro. "Elias," ani ng matanda, mas mahinahon ang tono kaysa dati. "Narinig kong may kaunting pera ka na. Kung nais mong magkaroon ng sariling lupa, maaari kitang pautangin ng maliit na bahagi ng aking bukirin. Siyempre, may kasunduan." Napatingin si Elias sa kanya. Noon, ni hindi siya pinapansin ng matanda, maliban kung uutusan. Ngayon ay biglang nag-aalok. "Ano kasunduan po?" tanong niya. "Tutulong ka sa akin sa darating na anihan at kalahati ng kikitain mo ay mapupunta sa akin bilang kabayaran sa lupa." Isang hindi patas na alok. Ngunit bago pa siya makasagot, may isang tinig na tila umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Malalim at malamig. "Mag-ingat ka sa mga nagbago ang tono kapag naamoy ang ginto." Bahagya siyang napalingon, ngunit walang ibang tao roon. "Pag-iisipan ko po," sagot niya kay Mang Doro. Umalis ang matanda, ngunit may bahid ng pagkainis sa kanyang mukha. Kinagabihan, habang tahimik na kumakain si Elias, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng kubo. Hindi ito tulad ng malakas na hangin noong nakaraang gabi. Ito'y tila mga yabag na pilit itinatago. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip. Sa anino ng puno ng mangga, may dalawang lalaking nakayuko malapit sa kanyang dingding. Isa sa kanila ay si Bruno.
Sigurado ka bang dito niya tinatago? Bulong ng isa. Wala na siyang ibang lugar, sagot ni Bruno. Maghukay tayo. Nanlamig ang dugo ni Elias. Hindi niya maaaring hayaan silang matuklasan ng lihim. Tahimik siyang umatras at lumuhod sa sahig. Inilagay ang palad sa ibabaw ng kawayan kung saan nakatago ang supot ng ginto. Kung naririnig mo ako, pabulong niyang wika, kailangan ko ng tulong. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, unti-unting lumamig ang sahig sa ilalim ng kanyang palad. Mula sa mga siwang ng kawayan, tila may bahagyang liwanag na sumingaw. Talabas, biglang napasigaw ang isa sa mga lalaki. Ahas! Napatigil si Bruno. Nasaan? Sa paanan ko. Isang malakas na kaluskos ang narinig. Kasunod ang mabilis na yabag palayo sa kubo. Sumilip si Elias sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niyang may mahabang aninong gumagapang sa lupa bago ito naglaho sa dilim ng kawayanan. Naiwang hingal na hingal si Bruno, nanginginig. Hindi ito karaniwan. Bulong nito bago tuluyang tumakbo palayo. Naupo si Elias sa gilid ng kanyang higaan. Hindi ito maaaring magpatuloy, sabi niya sa sarili. Hindi ko maaaring asahan palagi ang pagliligtas. Doon niya naunawaan ang ikatlong tuntunin ng taong ahas. Sa bawat gintong gagamitin niya, may kapalit na pagsubok. Hindi sapat ang kabutihan lamang. Kailangan niyang maging matalino. Kinabukasan, nagpasya siyang gamitin ang bahagi ng kanyang pera upang magsimula ng maliit na negosyo, pagbili at pagbenta ng ani sa karatig baryo. Hindi ito magbibigay ng malaking yaman agad, ngunit sapat upang magkaroon siya ng lehitimong pagkakakitaan. Habang abala siya sa pag-aayos ng plano, napansin niyang may isang batang lalaki ang palaging sumusunod sa kanya mula sa malayo. Si Tomas, nakababatang kapatid ni Bruno. Ngunit hindi tulad ng kapatid nito, ang mga mata ni Tomas ay hindi puno ng paghamak. Sa halip tila may pagnanais itong magsalita. Isang hapon, nilapitan siya ng bata. Kuya Elias! Mahina nitong sabi. Mag-ingat ka. May balak si Kuya Bruno at si Mang Doro na ipahuli ka sa bayan. Sinasabi nilang may connection ka raw sa masamang espiritu. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Salamat, sagot niya. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Yumuko si Tomas. Kasi minsan mo akong tinulungan noong ako'y nahulog sa ilog. Hindi ko iyon nakalimutan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elias na sa kabila ng inggit at galit, may mga pusong hindi paganap na nadidilim. Ngunit malinaw na ang panganib ay papalapit. Sa baryo ng San Isidro, ang kwento ng binatilyong ulila ay nagiging alamat, at ang alamat ay kadalasang tinatangkang wasakin ng mga taong takot sa hindi nila nauunawaan. At sa likod ng mga kawayanan, may matang patuloy na nagmamasid, handa ngunit hindi palaging makikialam. Ang susunod na hakbang ni Elias ang magtatakda kung siya'y magiging biktima ng takot ng iba o magiging matatag sa gitna ng unos na paparating. Ang babala ni Tomas ay nanatili sa isip ni Elias buong magdamag. Hindi niya maaaring balewalain ang balak ni na Bruno at Mang Doro. Sa baryong maliit at sarado ang pananaw, sapat na ang isang bulong-bulungan upang ang isang tao ay maituring na salot. Ngunit sa halip na magtago, nagpasya siyang kumilos. Kinabukasan,
Maaga siyang nagtungo sa karatig baryo ng San Roque upang bumili ng mga gulay at palay na maaari niyang ibenta sa San Isidro. Maingat siyang nakipag-usap sa mga magsasaka, nagbayad ng tama at hindi nagpakita ng labis na kayamanan. Ang perang ginamit niya ay mula sa naipapalit niyang ginto, ngunit itinago niya ang pinagmulan nito sa likod ng masipag na pangangalakal. Unti-unting nagsimula ang kanyang maliit na negosyo. Sa una, kakaunti lamang ang bumibili. Ngunit dahil sa mas mababang presyo at maayos na pakikitungo, dumami rin ang tumangkilik. Ang mga dating umiiwas sa kanya ay napilitang makipagtransaksyon. Hindi ito nagustuhan ni Mang Doro. Pinababagsak niya ang presyo. Galit nitong sabi sa ilang magsasaka, "Kung magpapatuloy iyan, mawawalan tayo ng kita." Ngunit mas mura ang sa kanya, sagot ng isa. At hindi siya nandaraya sa timbangan. Lalong nag-alab ang galit sa puso ng matanda. Samantala, si Bruno ay patuloy na naghahanap ng paraan upang mapatunayan ang kanyang hinala. Hindi pa rin nito makalimutan ang ahas na nakita nila sa gabi. Sa kanyang isip, hindi iyon simpleng pangyayari. Patunay iyon na may kakaiba kay Elias. Isang gabi, nagtipon-tipon sina Bruno at ang ilan pang kabataan sa likod ng kamalig. "Kung hindi natin siya mahuhuli sa ginto," sabi ni Bruno, "sisirain natin ang kanyang pangalan." "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ng isa. "Sabihin natin sa kura paroko sa bayan na may kinalaman siya sa itim na mahika. Kapag naniwala ang mga matatanda, wala siyang kakampi. Ang plano ay mabilis na kumalat." Hindi nagtagal, may ilang matatanda ang umiwas kay Elias. Ang iba'y nagbulungan tuwing siya'y dumaraan. May ilan ding hindi na bumili sa kanya, takot na baka may sumpang kaakibat ang kanyang paninda. Ramdam niya ang pagbabago. Isang hapon, habang siya'y nag-aayos ng mga sako ng bigas, nilapitan siya ni Aling Sela. "Anak," mahina nitong sabi, "mag-ingat ka. May mga nagsasabing hindi raw malinis ang pinanggalingan ng pera mo." Ngumiti si Elias. Bagaman may lungkot sa kanyang mga mata, "Wala po akong ginagawang masama." "Alam ko," sagot ng matanda. Ngunit hindi lahat ay handang makinig sa katotohanan. Nang gabing iyon, habang mag-isa siya sa kubo, muling bumigat ang hangin. Hindi tulad ng dati, wala munang unos o pagsitsit. Sa halip, isang mahinang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang likuran. Ang apoy ng inggit ay mas mapanganib kaysa sa apoy ng apoy. Napalingon siya. Mula sa anino ng dingding, unti-unting lumitaw ang anyo ng taong ahas. Hindi ito ganap na pisikal. Tila usok na may hugis, ngunit malinaw ang mga matang kumikislap. "Sinusubok ka na," wika nito. "Alam ko," sagot ni Elias. "Ngunit hindi ko alam kung paano ko haharapin ang paninira nila. May dalawang landas," sabi ng nilalang. "Ang una, gamitin mo ang ginto upang patahimikin sila. Bilhin mo ang kanilang katahimikan. Takutin mo sila sa iyong kapangyarihan. At ang ikalawa, patunayan mong ang iyong yaman ay bunga ng sipag at talino, hindi ng kababalaghan. Ngunit mas mahaba at mas masakit ang landas na iyon." Hindi agad nagsalita si Elias. Naalala niya ang mga araw na siya walang makain, ang paghamak na kanyang tiniis. Madali lamang sanang ipakita sa kanila ang kapangyarihan ng yaman. Isang iglap at maaari niyang bilhin ang lupa ni Mang Doro o ilagay sa kahihiyan si Bruno. Ngunit ang unang tuntunin
ay malinaw. Hinding-hindi ako gagamit ng yaman upang maghiganti, mariin niyang sabi. Tila bahagyang lumiwanag ang anyo ng taong ahas. Kung gayon, wika nito, handa ka sa susunod na pagsubok. Anong pagsubok? Ang apoy. Bago pa siya makapagtanong, naglaho ang nilalang. Kinabukasan, nagising si Elias sa amoy ng usok. Mabilis siyang bumangon at lumabas ng kubo. Sa di kalayuan, may apoy na lumalamon sa maliit na kamalig kung saan niya itinatago ang ilan sa kanyang paninda. Sunog! Sigaw ng isang babae. Tumakbo si Elias patungo roon, kasabay ng ilang baryo. Ngunit huli na. Ang kalahati ng kanyang mga sako ay natupok na ng apoy. Sa gilid ng kaguluhan, nakita niya si Bruno na nakatayo, tahimik, ngunit may bakas ng kakaibang nangiti sa labi. Walang ebidensya, walang saksi. Ngunit alam ni Elias sa kanyang puso na ito ang unang tunay na pag-atake laban sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang abo ng kanyang pinaghirapan, naramdaman niyang may dalawang puwersang naglalaban sa loob niya, ang galit at ang pagpipigil. Madali lamang bumalik sa ilalim ng lupa at kumuha ng mas maraming ginto upang palitan ang lahat. Ngunit kung gagawin niya iyon nang walang pag-iingat, lalo lamang lalakas ang hinala at inggit. Huminga siya ng malalim. Hindi ito ang wakas. Sa gitna ng usok at abo, ang binatilyong minsang minamaliit ay nagsimulang matutong lumaban. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng yaman, kundi sa pamamagitan ng tibay ng loob. At sa ilalim ng lupa, may mga matang nagmamasid, hinihintay kung ang apoy ba'y tutupok sa kanyang pagkatao o lalo lamang itong magpapanday sa kanya. Matagal na nakatayo si Elias sa harap ng nasunog na kamalig. Ang mga abo ay unti-unting tinatangay ng hangin at ang amoy ng sinunog na kahoy ay kumapit sa kanyang damit at balat. Sa bawat pagtilamsik ng natitirang baga, tila may bahid ng panunukso ang kapalaran. Sayang ang pinaghirapan mo, wika ng isang lalaki sa likuran. Hindi lumingon si Elias. Kilala niya ang tinig, kay Bruno yon. May mga bagay na hindi para sa lahat, dagdag pa nito. Lalo na kung galing sa maling paraan. Dahan-dahang humarap si Elias. Hindi siya nagsalita agad. Pinili niyang sukatin ang mukha ng kaharap, ang kumpiyansa, ang lihim na tuwa, at ang pagtatangkang magmukhang inosente. Kung may ebidensya ka, mahinahon niyang tugon, iharap mo. Sandaling natahimik si Bruno. Ngunit sa halip na sumagot, tumalikod ito at umalis. Ilang sandali pa, nilapitan si Elias ni Tomas. Kuya, mahina nitong sabi, huwag ka munang gumanti. Narinig ko si Kuya Bruno kagabi. Siya ang may kagagawan. Isang kirot ang dumaan sa dibdib ni Elias. Hindi dahil sa sunog, kundi sa katotohanang may pusong kayang magsunog ng kabuhayan ng kapwa. Salamat, Tomas, sagot niya. Ngunit hindi kita isasangkot. Bata ka pa. Pero mali ang ginagawa nila. Alam ko, wika ni Elias. At balang araw, lilitaw din ang totoo. Nang gabing iyon, hindi siya bumaba sa ilalim ng lupa. Hindi siya humingi ng ginto upang punan ang nawala. Sa halip, nagpunta siya sa bahay ng ilang magsasaka sa Karatig Baryo at nag-alok ng pakikipagsosyo. Kung papayag kayo, sabi niya, ako ang bahalang magbenta ng ani ninyo sa mas mataas na presyo sa bayan. Hahatiin natin ang kita ng patas. May ilan ang nag-alinlangan, ngunit may mga pumayag.
Nakita nila ang sipag at katapatan ni Elias sa nakaraang mga linggo. Sa loob ng ilang araw, muling nagsimula ang kanyang negosyo. Mas maliit, mas maingat, ngunit mas organisado. Hindi na siya nag-iimbak ng marami sa isang lugar. Natuto siya, ngunit ang pagsubok ay hindi patapos. Isang gabi, habang siya'y naglalakad pa uwi mula sa bayan, may 3 lalaking biglang humarang sa kanya sa madilim na bahagi ng daan. "Nasaan ang pera?" tanong ng isa. Wala silang takip sa muka, ngunit malinaw na hindi sila taga-baryo. Marahil ay inupahan. "Huwag kayong magkamali," sagot ni Elias. Pilit pinananatiling kalmado ang sarili. "Wala akong dala." Tinulak siya ng isa at hinanap ang kanyang bulsa. Ilang baryang pilak lamang ang nakuha. "Hindi ito ang hinahanap namin," sabi ng isa pa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elias ang malamig na simoy ng hangin na tila umiikot sa kanyang mga paa. Mula sa damuhan sa gilid ng daan, may mahinang kaluskos. Ang mga lalaki ay napatingin. Isang mahabang anyo ang gumapang sa dilim. Hindi ganap na nakikita, ngunit sapat upang magdulot ng takot. "Ahas!" sigaw ng isa. Nagkagulo ang 3 at nagtakbuhan palayo. Naiwang mag-isa si Elias sa gitna ng daan. Nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng katotohanan. Lumapit mula sa dilim ang taong ahas. Ngayon ay mas malinaw ang anyo kaysa dati. "Hindi mo ako tinawag," wika nito. "Hindi," sagot ni Elias. "Ngunit dumating ka. Dahil ang pagsubok na ito ay hindi lamang laban sa iyong kabuhayan, kundi sa iyong buhay." "Tama ba ang ginagawa ko?" tanong ni Elias. Habang sinusubukan kong maging tapat, lalo lamang lumalala ang galit nila. "Ang liwanag," sagot ng nilalang, "ay laging kinamumuhian ng mga nasanay sa dilim. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng kapangyarihan." Natahimik si Elias. "Panahon na," patuloy ng taong ahas, "na palawakin mo ang iyong layunin. Hindi sapat na ikaw lamang ang umangat. Kapag ang komunidad ay nakinabang sa iyo, mahihirapan silang sirain ka." "Paano ko gagawin iyon?" "Gamitin mo ang yaman upang magbigay ng trabaho, hindi upang magpakitang gilas." Kinabukasan, ipinatawag ni Elias ang ilan sa mga kabataang walang hanap buhay sa baryo, maging ang ilan sa mga minsang nangutya sa kanya. "Kung nais ninyo," sabi niya, "maaari kayong magtrabaho sa akin. Tuturuan ko kayong magbenta at makipagkalakalan. May sahod kayo at may bahagi sa kita." Nagtinginan ang mga kabataan. Hindi nila inaasahan ang alok. "Bakit mo kami tutulungan?" tanong ng isa. "Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng pagkakataon," sagot niya. Ang balitang iyon ay mabilis na kumalat. Unti-unting nagbago ang tono ng baryo. May ilan pa ring nagdududa, ngunit mas marami ang nagsimulang makinabang sa kanyang pagsisikap. Hindi natuwa si Mang Doro. Habang nakatayo ito sa kanyang bukirin, pinagmamasdan ang pagdami ng mga taong nagtatrabaho kay Elias. Napailing siya. "Hindi ito magtatagal," bulong niya. "May sikreto siya at malalaman ko iyon." Samantala, sa ilalim ng lupa, sa pagitan ng mga hiyas at gintong hindi pa nagagalaw, may banayad na paggalaw. Ang taong ahas ay tahimik na nagmasid. Ang binatilyong ulila ay hindi na lamang biktima ng pang-aapi.
Unti-unti, siya'y nagiging puwersang kayang magbago ng kapalaran ng iba. Ngunit habang siya'y umaangat, mas lumalalim ang inggit ng mga taong takot mawalan ng kapangyarihan. At sa bawat hakbang na palayo sa kanyang dating buhay, mas papalapit ang pinakamabigat na pagsubok na hindi kayang solusyonan ng ginto lamang. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang maliit na kalakalan ni Elias ay naging sentro ng hanapbuhay ng ilang pamilya. Ang mga kabataang dati palakad-lakad lamang sa kanto ay natutong magbilang, makipagtawaran at magpahalaga sa pawis ng sariling paggawa. Hindi na siya ang ulilang minamaliit, ngunit hindi rin siya lubos na tinatanggap. Sa tuwing dadaan siya sa tapat ng malaking bahay ni Mang Doro, dama niya ang mabigat na tingin ng matanda. Isang uri ng galit na hindi maipaliwanag. Hindi lamang dahil sa kompetisyon, kundi dahil sa takot. Takot na may isang binatilyong minsang walang-wala ang unti-unting nakakakuha ng tiwala ng mga tao. Isang gabi, habang abala si Eliasa sa pagbibilang ng kita sa loob ng kanyang kubo, dumating si Tomas na tila may malaking pasanin sa dibdib. "Kuya Elias," bulong nito, "may nalaman ako." Napahinto si Elias. "Ano iyon?" May balak si Mang Doro at ang ilang matatanda na ipatawag ang albularyo mula sa kabilang bayan. Sinasabi nilang kailangan kang linisin dahil may masamang espiritu raw na kasama mo. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi sila titigil, patuloy ni Tomas. At may plano silang hukayin ang paligid ng kubo mo bukas ng gabi habang abala ka sa bayan. Isang malamig na katotohanan ang tumama kay Elias. Hindi na sapat ang kabutihan at sipag upang mapawi ang hinala. Kapag ang takot ang namuno sa isipan ng mga tao, mas madali silang maniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. "Salamat, Tomas," mahinahon niyang sagot. "Ngunit mula ngayon, huwag ka nang makialam. Delikado ito." Umalis ang bata, ngunit bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Nang gabing iyon, muling bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Hindi na nagulat si Elias nang lumitaw mula sa anino ang taong ahas. "Dumating na ang sandali," wika nito. "Ano ang dapat kong gawin?" tanong ni Elias. "May dalawang landas muli," sagot ng nilalang. "Maaari mong harapin sila at itanggi ang lahat. Ngunit kapag hinukay nila ang lupa at natuklasan ang daan pababa, mawawala ang lihim. O maaari mong ilipat ang yaman sa lugar na hindi nila maaabot." "Hindi ko maaaring iwan ang baryo," mariing sagot ni Elias. "Dito ako nagsimula." "Kung gayon," sabi ng taong ahas, "handa ka bang isugal ang lahat upang mapanatili ang lihim?" Natahimik si Elias. Ang kayamanang iyon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong umangat, ngunit alam niyang hindi iyon ang tunay na dahilan ng kanyang pagbabago. Ang kanyang mga desisyon, ang pagpiling huwag maghiganti, ang pagbibigay ng trabaho, ang pagtulong sa kapwa, ang nagdala sa kanya sa puntong ito. Kung mawawala man ang yaman, mahinahon niyang sabi, basta hindi mawawala ang aking pagkatao. Sa unang pagkakataon, tila may bahid ng paghanga sa mga mata ng taong ahas. Kung ganoon, wika nito, panahon na upang malaman mo ang buong katotohanan. Biglang nagbago ang anyo ng paligid. Ang kubo ay tila naglaho at sa halip ay napalitan ng tanawin ng lumang San Isidro. Mas luntian, mas tahimik, at walang mga bahay. Maraming siglo na ang nakalipas, paliwanag ng nilalang. Ang lupang ito ay sakop ng mga sinaunang tagapangalaga.
Ako ang huli sa kanila. Ang yaman sa ilalim ng lupa ay hindi lamang ginto. Ito ay simbolo ng tiwala. Bakit ako? Muling tanong ni Elias. Dahil ikaw ang unang tao sa mahabang panahon na piniling tumulong nang hindi humihingi ng kapalit. Nawala ang pangitain at muli silang nasa loob ng kubo. Ngunit tandaan mo, dagdag ng taong ahas, kapag natuklasan ng mga taong sakimang daan, hindi lamang ang yaman ang mawawala. Mawawala rin ang balanse ng lupang ito. Kinabukasan, tutulad ng nabanggit ni Tomas, nagtipon ang ilang matatanda at si Mang Doro malapit sa kubo ni Elias. Kasama nila ang albularyo, may dalang mga dahon at usok ng insenso. Para sa kapayapaan ng baryo, wika ni Mang Doro, kailangan nating tiyakin na walang masamang espiritu rito. Nakatayo si Elias sa harap ng kanyang kubo, tahimik ngunit matatag. Wala akong tinatagong masama, sabi niya. Ngunit kung nais ninyong maghanap, hindi ko kayo pipigilan. Nagtaka ang ilan sa kanyang kalmado. Habang nagsisimula silang maghukay sa paligid ng kubo, tila nanahimik ang kalikasan. Walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin. Ngunit sa ilalim ng lupa, ang daang patungo sa kayamanan ay unti-unting naglalaho, tila nilalamon ng mismong lupa. Tumalim ang hukay, ngunit wala silang natagpuang anuman, kundi bato at ugat. Walang anuman dito, bulong ng albularyo, matapos ang ilang sandali. Napahiya si Mang Doro. Hindi maaari, mariin nitong sabi. May itinatago siya. Ngunit wala itong maipakita. Unti-unting nag-alisan ang mga tao. May halong pagdududa at hiya. Naiwan si Elias sa harap ng kubo. Tahimik na pinagmamasdan ng lupa. Sa kanyang paanan, may bahagyang pagyanig. Sa kanyang isipan, narinig niya ang tinig ng taong ahas. Ang lihim ay nananatiling ligtas. Ngunit ang iyong landas ay hindi na maaaring umasa sa ginto lamang. Napatingin siya sa kalangitan. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang tunay na pagsubok ay hindi ang pagtatago ng kayamanan, kundi ang pagpapatuloy ng wala ito. At sa puso ng baryong minsang tumuligsa sa kanya, nagsisimula ang unti-unting pag-ikot ng kapalaran. Ngunit sa mga matang puno ng inggit ni Mang Doro, hindi pa ito ang katapusan. Matapos ang nabigong paghuhukay, ilang araw na tila nanahimik ang San Isidro. Walang tuwirang paratang, walang hayagang pag-atake, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan. Ito'y paghahanda. Alam ni Elias na hindi basta-basta susuko si Mang Doro. Bagaman ligtas ang lihim sa ilalim ng lupa, dama niya ang pagbabago. Mula nang maglaho ang daan patungo sa kayamanan, hindi na niya muling naramdaman ang presensya ng taong ahas. Wala ang malamig na simoy ng hangin. Wala ang mahinang tinig sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, tunay siyang nag-iisa. Ngunit hindi siya umurong. Sa halip, mas pinagbuti niya ang kanyang kalakalan. Nakipag-ugnayan siya sa mas malalayong baryo. Naglakbay kahit maulan ang panahon at nagtiis ng pagod upang mapanatili ang tiwala ng mga kasosyo. Ang kita ay hindi na mula sa lihim na ginto. Ito'y bunga ng maingat na pamamahala at pagsusumikap. Isang hapon, habang siya'y nasa bayan upang makipagkasundo sa isang mangangalakal ng palay, may narinig siyang usapan sa loob ng munisipyo. May reklamo laban sa isang binatilyo sa San Isidro, sabi ng isang lalaki.
pinaghihinalaang sangkot sa pandaraya sa kalakalan. Napahinto si Elias. Hindi niya kailangang itanong kung sino ang tinutukoy. Kinagabihan, dumating sa baryo ang 2 tanod mula sa bayan. Hinanap nila si Elias at ipinatawag sa harap ng barangay kapitan. "May formal na reklamo laban sa iyo," sabi ng kapitan. Pilit na seryoso ang mukha. Sinasabing ginagamit mo ang pananakot at panlilinlang upang makuha ang tiwala ng mga magsasaka. "Sinong nagreklamo?" tanong ni Elias. Nagkatinginan ang mga tanod. Isang liham ang natanggap namin. Walang lagda. Hindi na kailangang hulaan pa. Huminga ng malalim si Elias. "Handa akong harapin ang anumang investigasyon. Maaari ninyong tanungin ang mga kasosyo ko." Sa mga sumunod na araw, isa-isang tinanong ang mga magsasakang nakipagkalakalan sa kanya. Karamihan ay nagpahayag ng katapatan ni Elias. Ngunit may ilan ding natakot, lalo na yaong umaasa sa lupa ni Mang Doro. "Wala akong masasabi," sagot ng isa. Umiwas ang tingin. Unti-unting nabuo ang larawan ng isang baryong hati ang paniniwala. Sa gitna ng lahat ng ito, muling nagpakita si Tomas kay Elias isang gabi. "Kuya," sabi nito, "narinig ko si tatay na may plano silang magbayad ng saksi sa bayan para tuluyan kang mapatalsik." Hindi nagulat si Elias. "Salamat sa pagsabi," sagot niya. "Ngunit kailangan mong lumayo sa usaping ito. Ayokong madamay ka." "Hindi ka ba natatakot?" tanong ng bata. Sandaling natahimik si Elias. "Natatakot," pag-amin niya. "Ngunit mas natatakot akong bumalik sa pagiging walang lakas ng loob." Nang gabing iyon, habang mag-isa siyang nakaupo sa harap ng kubo, pinagmamasdan ng buwan, muling bumalik ang malamig na simoy ng hangin. Mula sa anino ng puno ng mangga, unti-unting lumitaw ang anyo ng taong ahas. "Hindi kita iniwan," wika nito. "Pinanood kita." "Akala ko'y tuluyan ng nagsara ang daan," sagot ni Elias. "Ang yaman ay maaaring maglaho," tugon ng nilalang. "Ngunit ang ugnayan ay hindi. Ngayon ay nasa yugto ka na kung saan hindi na ginto ang sandata mo, kundi ang katotohanan. Ngunit paano kung manaig ang kasinungalingan? Kung ang puso ng isang tao ay matatag, kahit mawalan siya ng lahat, hindi siya tunay na talunan." Sa sumunod na linggo, idinaos ang pagdinig sa bayan. Maraming taga San Isidro ang dumalo. Dala ang kani-kanilang paniniwala. Isa-isang nagsalita ang mga magsasaka. May ilan na nagpatunay sa kanyang katapatan. May ilan ding nag-alinlangan. Sa huli, tumayo si Elias. "Wala akong maiaalok kundi ang aking salita at ang aking gawa," sabi niya ng buong linaw. "Kung may kasalanan ako, handa akong tanggapin ang kaparusahan. Ngunit kung ang aking kasalanan ay ang pagnanais na umangat mula sa kahirapan, hindi ko yon ituturing na mali." Natahimik ang silid. Sa likuran, nakita niya si Mang Doro. Mahigpit ang pagkakatikom ng mga labi. Matapos ang mahabang pag-uusap, nagpasya ang mga opisyal na walang sapat na ebidensya upang parusahan si Elias. Ang reklamo ay ibinasura. Pagbalik sa baryo, hindi siya sinalubong ng palakpakan, ngunit hindi rin siya sinalubong ng paghamak. Sa unang pagkakataon, may mga taong lumapit sa kanya hindi upang mangutya, kundi upang makipagkamay. Ngunit sa puso ni Mang Doro, lalo lamang lumalim ang galit. Habang pinagmamasdan niya si Elias mula sa malayo, bulong niya sa sarili, "Kung hindi kita matitinag sa salita, may ibang paraan." At sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na kalangitan ng San Isidro,
Naramdaman ni Elias na ang laban ay papasok na sa mas mapanganib na yugto. Isang pagsubok na hindi lamang sa pangalan o kabuhayan, kundi sa buhay mismo. Sa likod ng mga anino, may nagbabalak. At ang binatilyong minsang ulila ay kailangang maging handa sa pinakamabigat na kapalit ng katotohanan. Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang San Isidro. Ngunit ang katahimikang iyon ay may bigat. Ang mga tao'y abala sa kani-kanilang gawain. Ngunit may lihim na pagtingin kay Elias, hindi na puno ng paghamak, kundi ng pag-iingat. Samantala, sa malaking bahay ni Mang Doro, may tahimik na pagpupulong na nagaganap. Hindi na siya natitinag sa paninira. Galit na wika ng matanda. Kailangan nating tapusin ito. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ng isa sa kanyang tauhan. Hindi agad sumagot si Mang Doro. Lumapit siya sa bintana at pinagmamasdan ang malayong kubo ni Elias. Kapag nawala siya, malamig niyang sabi, mawawala rin ang impluwensya niya. Hindi alam ni Elias ang eksaktong balak. Ngunit dama niya ang bigat ng paparating na unos. Isang gabi, habang siya ay papauwi mula sa bayan matapos makipagkasundo sa bagong mangangalakal, napansin niyang tila mas madilim ang daan kaysa dati. Walang buwan at ang mga bituin ay natatakpan ng makakapal na ulap. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, may narinig siyang yabag sa likuran. Huminto siya. Kung sino man kayo, malakas niyang sabi, lumabas na kayo. Mula sa likod ng mga puno, 3 lalaking may takip ang mukha ang lumitaw. Hawak nila ang mga pamalo at lubid. Walang personalan, sabi ng isa. May nagbayad lang. Hindi na siya nagtanong kung sino. Sinubukan ni Elias na umatras. Ngunit mabilis siyang pinalibutan. Tinamaan siya sa balikat at napaluhod. Pilit niyang nilabanan ang sakit at ang takot. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga salita ng taong ahas. Hindi lahat ng laban ay masasagot ng kapangyarihan. Ngunit ngayon, ang laban ay para sa kanyang buhay. Bago pa muling bumagsak ang pamalo, isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga dahon ay biglang nagkagulo at ang lupa ay tila bahagyang yumanig. Mula sa dilim, isang mahabang anyo ang mabilis na gumapang sa pagitan ng mga lalaki. Isang matinis na sigaw ang pumunit sa gabi. Ahas! Nagkagulo ang mga umatake. Isa sa kanila ang nadapa, ang isa'y nagtatakbo, at ang huli halos mauntog sa puno sa pagmamadali. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Elias ang malamig ngunit pamilyar na presensya. Lumapit ang taong ahas. Ngayon ay malinaw at buong anyo. Ang buhay mo ay nasa bingit, wika nito. Hinahabol ni Elias ang hininga. Hanggang kailan ako magtatago sa likod ng anino mo? Hindi ka nagtatago, sagot ng nilalang. Ngunit may mga laban na kailangan mong harapin ng may tapang. At may mga laban na hindi mo dapat labanan ng mag-isa. Dahan-dahang tumayo si Elias. Masakit ang balikat, ngunit matatag ang tingin. Si Mang Doro, mahina niyang sabi. Ang galit niya ay hindi lamang dahil sa negosyo, paliwanag ng taong ahas. May lihim siyang kinatatakutan. Ano iyon? Ang lupaing kanyang inaangkin ay hindi tunay na kanya. Ang mga dokumentong hawak niya ay may bahid ng pandaraya. Kapag nawala ang impluwensya niya, maaaring mabunyag ang kanyang kasalanan.
Nanlaki ang mga mata ni Elias. Kung ganoon, sabi niya, hindi ito laban ng inggit lamang. Ito'y laban ng katotohanan. Tumango ang nilalang. Ngunit mag-ingat ka. Ang taong may tinatagong kasalanan ay kayang gumawa ng mas mabigat na kasamaan upang manatiling malinis sa paningin ng iba. Kinabukasan, kumalat ang balita na may mga lalaking umatake kay Elias sa daan. May ilang nakakita sa kanila na sugatan at takot na takot. Unti-unting nagtanong ang mga tao, sino ang may pakana? Hindi nagbanggit ng pangalan si Elias. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain, bagaman may bakas ng pasa sa kanyang balikat. Ngunit si Tomas ay hindi nakatiis. Narinig ko si tatay kagabi, sabi nito sa kanya. Galit siya dahil hindi natuloy ang plano. Isang mabigat na katotohanan ang unti-unting lumilinaw. Hindi na ito simpleng paninira. Ito'y tangkang pag-alis sa kanya sa landas, sa anumang paraan. Sa gabing iyon, nakatayo si Elias sa harap ng kanyang kubo. Pinagmamasdan ang malawak na bukirin ng San Isidro. Kung lalaban ako, bulong niya sa hangin. Kailangan kong gawin ito nang hindi ako nagiging katulad nila. Sa likod niya, tahimik na lumitaw ang taong ahas. Malapit na ang pinakamabigat na pagsubok. Wika nito. Hindi na ito tungkol sa ginto, hindi na ito tungkol sa pangalan. Ito'y tungkol sa pagpili mo kung hanggang saan ang kaya mong ipaglaban ang tama. Huminga ng malalim si Elias. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang ulilang, walang kalaban-laban. Ngunit ang susunod na hakbang ay magtatakda kung siya'y magiging tagapagligtas ng katotohanan o magiging isa pang biktima ng kapangyarihan at takot. Ang sugat sa balikat ni Elias ay unti-unting naghihilom, ngunit ang sugat na iniwan ng pagkakanulo ay mas malalim. Hindi na ito simpleng laban para sa kabuhayan. Ito'y laban para sa dangal at para sa kinabukasan ng baryong minsang tumalikod sa kanya. Sa mga sumunod na araw, tahimik siyang nagmasid. Hindi siya nagparatang, hindi siya nag-ingay. Ngunit bawat galaw ni Mang Doro ay pinag-aaralan niya. Sa tulong ni Tomas, nalaman niya ang ilang lihim na matagal nang itinatago ng matanda. Mga papeles ng lupa na pinalitan ang petsa. Mga magsasakang pinapirma na hindi ipinaliwanag ang nilalaman. At mga utang na pinalobo upang maagaw ang ani ng iba. Hindi agad kumilos si Elias. Sa halip, tinipon niya ang ilang magsasakang dati na walan ng lupa. Kung handa kayong magsalita, mahinahon niyang sabi, may paraan upang maitama ang mali, ngunit kailangan ang tapang ninyo. Nagkatinginan ang mga magsasaka. Ang takot ay matagal nang nakatanim sa kanila. Ngunit ang mga pangyayaring naganap, ang pag-atake kay Elias, ang sunog, ang mga tsismis, ay nagmulat sa kanila. Isa-isang may tumayo. Pagod na kaming matakot, sabi ng isang matandang magsasaka. Sa gabing iyon, muling nagpakita ang taong ahas. Handa ka na, wika nito. Hindi para maghiganti, sagot ni Elias, kundi para itama ang mali. Magkaiba ang dalawang iyon, tugon ng nilalang. At ngayon mo iyon napatunayan. Kapag nabunyag ang katotohanan, tanong ni Elias, ano ang mangyayari sa iyo? Sa yaman? Saglit na natahimik ang taong ahas. Ang aking tungkulin ay hindi ang magpayaman ng isa, kundi ang magbantay sa balanse. Kung ang lupaing ito ay mapupunta sa kamay ng may malinis na layunin, sapat na yon.
Kinabukasan, nagtungo si Elias at ang ilang magsasaka sa bayan dala ang mga dokumentong natipon. Hindi ito madali. May mga nagtangkang pigilan sila. May mga nagbanta. Ngunit sa harap ng mga opisyal, isa-isang nagsalita ang mga magsasaka. Ipinakita ang mga papeles. Inilahad ang mga pang-aabuso. Tinawag si Mang Doro upang magpaliwanag. Sa unang pagkakataon, nakita ng baryo ang matandang dati kinatatakutan na hindi makatingin ng diretsyo. Ang kanyang tinig ay hindi na matatag. Ang mga paliwanag ay gusot at walang linaw. Matapos ang mahabang pagdinig, ipinasiya ng mga opisyal na iimbestigahan ang mga lupaing inaangkin ni Mang Doro. Pansamantalang inalis ang kanyang kapangyarihan bilang pangunahing tagapamahala ng bukirin. Sa pagbabalik ni Elias sa San Isidro, hindi siya sinalubong ng sigawan o papuri. Ngunit may mga matang puno ng bagong pagtingin, paggalang. Lumapit si Tomas, may bahid ng pag-asa sa muka. Tapos na ba? Tanong nito. Umiling si Elias. Hindi pa, ngunit nagsimula na. Nang gabing iyon, naglakad siya patungo sa kumpol ng kawayan kung saan unang bumukas ang lupa. Tahimik ang paligid. Kung naririnig mo ako, bulong niya, salamat. Unti-unting umihip ang malamig na hangin. Mula sa lilim, lumitaw ang taong ahas, ngunit ngayon ay mas malinaw, mas maliwanag ang anyo. Natapos mo ang pinakamabigat na pagsubok, wika nito. Hindi dahil sa ginto, sagot ni Elias, kundi dahil sa mga taong naniwala. Ang tunay na kayamanan, tugon ng nilalang, ay hindi nasusukat sa barya. Ito'y nasusukat sa tapang na ipaglaban ang tama. Unti-unting nagsimulang magliwanag ang paligid. Ang anyo ng taong ahas ay tila nagiging usok na tinatangay ng hangin. Ano ang mangyayari sa iyo? Tanong ni Elias. Kapag ang balanse ay naibalik, ang tagapagbantay ay hindi na kailangang makita. Sa huling sandali, narinig ni Elias ang tinig nito. Hindi ka na ulila. At tuluyan itong naglaho. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ang San Isidro. Ang mga lupaing napatunayang inagaw ay ibinalik sa mga magsasaka. Nabigyan ng pagkakataon ang marami na magsimulang muli. Si Elias ay hindi naging pinakamayamang tao sa baryo. Ngunit siya ang naging simbolo ng pagbabago. Isang paalala na ang taong minsang inapi ay maaaring maging ilaw kung pipiliin niyang hindi magpaalipin sa galit. Sa ilalim ng parehong kalangitan na minsang naging saksi sa kanyang paghihirap, ang binatilyong ulila ay lumakad ng may dangal. Hindi bilang may hawak ng lihim na yaman, kundi bilang lalaking pinanday ng pagsubok at pinili ang tama. At sa bawat ihip ng hangin mula sa kawayanan, may paalala ng isang nilalang na minsang nagbantay sa kanya, na ang tunay na kayamanan ay hindi kailanman nawawala sa pusong marunong magmahal at magpakatatag. Lumipas ang mga taon, at ang San Isidro ay hindi na ang baryong dati na babalot ng takot at bulong-bulungan. Ang mga palayan ay masiglang namumunga, ang mga magsasakay nagtutulungan, at ang dating anino ng pang-aapi ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Si Elias ay hindi naghangad ng mataas na posisyon o karangalan. Sa halip, pinili niyang manatiling kasama ng mga taong minsang naging saksi sa kanyang pagdurusa at paglago.
Ang kanyang maliit na kalakalan ay lumawak, hindi sa pamamagitan ng panlalamang, kundi sa pamamagitan ng patas na pakikipag-ugnayan at pagtitiwala. May mga bagong kabataang lumaki na narinig ang kanyang kwento, ang ulilang minsang pinagmamalupitan na sa halip na maghiganti ay piniling magbigay ng pagkakataon sa iba. Hindi niya kailanman ibinunyag ang lihim ng taong ahas. Ang ginto sa ilalim ng lupa ay nanatiling alamat, isang bulong sa hangin tuwing dumaraan sa kawayanan. May ilan pa ring nagsasabing may nakakita raw ng aninong gumagapang sa dilim, ngunit walang makapagpatunay. Isang dapit hapon, nakatayo si Elias sa gilid ng bukirin, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Lumapit si Tomas. Ngayon ay isa ng ganap na binata at katuwang niya sa pamamahala ng kalakalan. "Kuya," sabi nito, "kung hindi dahil sa iyo, marahil ay iba ang naging buhay namin." Ngumiti si Elias. "Hindi dahil sa akin, dahil pinili ninyong maniwala." Saglit silang natahimik habang ang kalangitan ay unti-unting nababalutan ng kulay kahel at lila. Sa ihip ng hangin mula sa kawayanan, may kakaibang lamig na dumampi sa kanyang balat. Pamilyar, ngunit hindi na kailangang makita. Hindi na siya umasa sa ginto. Hindi na niya kailangan ng kababalaghan upang maging matatag. Ang mga pagsubok na kanyang hinarap ang naging pundasyon ng kanyang pagkatao. At sa kanyang puso, malinaw ang isang aral na kailanman ay hindi mabubura. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kayamanang nahahawakan, kundi sa lakas ng loob na panindigan ang tama kahit ikaw ay nag-iisa. Ang binatilyong minsang tinawag na ulila ay hindi na kailanman naglakad ng mag-isa, sapagkat ang kanyang mga karanasan, ang mga taong kanyang tinulungan, at ang mga aral na kanyang pinanday ay naging bahagi ng kanyang pamana. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan ng San Isidro, ang kanyang kwento ay naging paalala na kahit ang pinakamadilim na gabi ay may liwanag na naghihintay sa pusong hindi sumusuko. At doon, nagwakas ang kwento ng binatilyong ulila na pinagmamalupitan ng karamihan, ngunit pinanday ng pagsubok at pinayaman, hindi lamang ng ginto, kundi ng katotohanan at dangal. Wakas. Ngunit pinanday ng pagsubok at pinayaman, hindi lamang ng ginto, kundi ng katotohanan at dangal. Wakas.